Magagalit na naman dito ang mga bangag mga kababayan. Sasabihin na naman ito ni Claire Castro mga kababayan na fake news! Dahil muling napagtripan ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan si Liza Araneta Admiral. At dito mga kababayan, binulgar ni VP Sara sa pamamagitan ng biro na ang dahilan di umano ng pagkulam ni Liza Araneta Marcos sa kanya ay dahil siya ay maganda. Maganda si VP Sara. Samantalang si Liza, ay nako, pinadaan na lang Sara mga kababayan sa sigaw ng tao. Ang pangit-pangit daw nito. Panoorin niyo po. Tambok pa kay kuha ni mama. Ayan na lang. Mataba pa ako nito. Meron kasing litrato pinakita mga kababayan. Si VP Sara, kasama yung babae na nagpa-autograph mga kababayan. Kuha ni mama. Ayan na lang kuha sa kapit. Tambok pa kuha niya, payat na ako. Ang taba ko pa noon. Payat na ako ngayon. Ibarang magugumam. Kinulam kasi ako, ma'am. Di ba? Matagal na yan sinasabi ni Sara na kinulam siya. Sinong nagkulam? Ha? Gibarang daw siya, kinulam siya. Nino? Binarang siya ni Lisa. Kinulam siya ni Lisa. Magagalit na naman dito ang mga Claire Castro, mga kababayan. Galit na galit talaga siya sa akin, ma'am. Sabi niya, kulambin ko tong babaeng ito. Mukha bang mambabarang mga kababayan? Boom! Hindi rin natin masisisi si Sara kung ganyan ang umaway sa kanya, mga kababayan. Bakit ba itong mga kontrabida, mga kababayan? Ganito ang klase ng mga mukha. Spiyo. Rangon makunin mo. Sala ba din na nako? Bakit ba ako kukulamin? Kasalanan ko ba yan? Sige ka, sundi mami. Ang sabi ng tao mga kababayan, na maganda si VP Sara. Kasalanan ba daw ni Sara na siya ay maganda? Ikaw, sala ba din na nako? Sala ba din? Pinadaan na lang niya sa tao mga kababayan na para hindi na naman siya ma-issue baka file na naman siya ng impeachment dahil sinabi niyang kinulam siya ni Madam. Nako nga. Wapa kay ka ba? Na maganda si Madam Sara. Si Sara. Andun tinanong ni Sara. Tapos siya, ma'am. Ang tinutukoy niya si Lisa. Dali, ma'am. Ano si Lisa? Patinggan! Sobrang pangit mo ito, Mariama! Ang pangit ni Lisa! Sobrang bangag! Ang pangit! Walang katulad! Nako. Ang nakakatawa pa mga kababayan, di ba kinukutya natin itong anyo ni Lisa? Noong nagpa-interview kay Katunying mga kababayan, talagang pinasabi niya kay Katunying na sinali talaga sa question ni Katunying na pwestang bayan daw si Madam Lisa noong siya ay kabataan. Tingnan nyo ang mga laylay na mga mga kababayan, mga chicken skin sa kanyang. Pwede na yung iprito. Parang balat na ng manok mga kababayan, Alisin muna natin yan, ha. Chupi! Eto rin. Umayas ka sa mga espiritu. Wala na. Sige, continue, Sara. May namuabot na ang swerte kay President Duterte. Kampante daw sila mga kababayan na aabot na ang swerte ni PRRD. Itawag niya sa sakuha kahapon. Tumawag kasi si PRRD sa kanya kahapon. Hapon man na moabot ang iyahang tawag kay buntag man na dito sa... Usually, afternoon daw tumatawag si Tatay Digong mga kababayan dahil umaga yan sa kanila. Ilahano, mga alas 11. Mga 11 a.m. Siya manawag siya sa kuha kahapon. Tumawag siya sa kanya kahapon daw mga kababayan. Sabi niya, kamusta man ang kampanya? Kumusta na ang kampanya? Sabi ni Tatay Digong. Sabi niya, dito, meeting de avance, napupunta-punta siya doon. Yan na siya nga. And then sabi daw ni Tatay Digong, naman siguro na,
Yan ako. Patapos na yan, no, yung kampanya. Papahuman na, kay bawal naman mga kampanya. Sabi ni Sara, oo, patapos na. Dahil bawal na mga kampanya eh. O, starting today, mga kababayan, and tomorrow, wala nang kampanya ha. Siya, ay, di ako kalimutin din ha. Sabi ni Tatay Digong, wag mo naman akong kalimutan dito ha. Ako ang kaso, ati manana. Focus na tayo dito sa ating kaso. Pagkahuman sa kampanya. After the campaign. Naging ko sa iya, oo. Ang ati manang ko na ang sabi ko, oo, dyan ako magpo-focus. Muhan, kaso. So, magplano kaso nga lang mga kababayan, sinali nila ha, sa listahan si VP Sara sa mga persons of interest doon sa ICC. Napaiimbestigahan ng ICC, mga animal talaga ang mga makakaliwang grupo ito mga kababayan na nagsampa ng kaso. Saan na to? Pag-kidnap. So pagplanuhan daw natin mga kababayan kung paano i-kidnap. Kay President Duterte dito, niya ibalik na sa dinhi. Si President Duterte doon sa the Netherlands. Papunta dito. Saan? Paano nga ba natin yan gagawin? Mangita kong Dutch na tore. Maghahanap na lang tayo ng Dutch version ng Tore. No? Yeah, mangita po kong Dutch nga Marbil. Maghahanap din na tayo ng Dutch version na Marbil. Sa buto na ko, kidnapan na ninyo. Sasabihan ko na, kidnapin nyo iyan. Iuli na ninyo. And then, iuwi nyo dito sa Pilipinas. Balik sa amin, sakay ninyo ng aeroplano. Sakay nyo sa aeroplano. Mga yawa. Mga diablo. Mga demonyo. Mga satanas. Sina Tore, mga kababayan, at si Marbil. Kinidnap si PRRD, mga kababayan, sinakay lang sa aeroplano. Kasabihan tuloy ni VP Sarang mga yawa sila. Sa amin, sakay ninyo ng aeroplano. Mga yawa. Mga yawa kayo, Tore. Marbil. Sa term sa Bisaya, mas kuan pa sa yawa. Ano pang term daw sa Bisaya, mga kababayan, na mas malala pa sa yawa? Diablo. Panuway. Salbahis. Salbahe. Salbahis. Mga salbahe. Asan? So, doon kayo sa ako ang dughan ang Davao del Sur. So malapit talaga sa aking puso ang Davao del Sur. By the way, mga kababayan, andyan si Sara Duterte sa Davao del Sur. Yung kongresista dyan, mga kababayan, ay kaisa-isang kongresista sa Davao Region. Maraming kongresista sa Davao Region, mga kababayan. Kaisa-isang kongresista na bumoto para ipa-impeach si Sara. Kaya nagpunta siya dyan, mga kababayan, at inendorso ang kalaban nito. Ano nga ba ang pangalan ng kongresista dyan? Tracy Cagas, yung nag-iisang pumirma sa impeachment. So, scratch na daw iyon, mga kababayan. Inendorso na ni VP Sara yung kalaban niya. Kalaban ni Tracy Cagas, June Blanco. Marami nga nagsabi, mga kababayan, kahit sino, wag lang daw yan si Tracy Cagas. Kahit aso pa daw ang itapat dyan kay Cagas na iyan, itapat dyan. Doon kayo sa aso boboto. Dahil alam na natin ang kaliskis, mga kababayan. Alain nyo, nasa Davao Region ka, boboto ka ng impeachment kay Sara. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Alam nyo na kung anong klaseng mga tao ang ayaw sa mga Duterte. Kaya ba nung mga kampanya pa ako sa inyo, ha? O mag-istorya na lang tadinig. Kaya kapoy naging bodo. Tulad ako kasi manas. Sabi niya, mangangampanya pa ba ako sa inyo? Need ko pa bang mangangampanya? Dahil pagod na ako straight ang campaign ni VP Sara Duterte, mga kababayan. At yan, pinili niya dyan, mga kababayan, na meeting di avance. Dahil napakalakas ng support dyan sa mga Duterte, mga kababayan. Pwera na lang sa kanilang congressman. Anong nakain ng congressman na iyon? Sa nakaraang halalan, mga kababayan, 12-0. Lahat ng mga Duterte team na senators pasok dyan sa Davao del Sur. Kampanya, yung wala kong ibalo kung naminaw ba ang mga tao. Maunang At yun na, mga kababayan, ano masasabi niyo dito? Doon pala sa unang sinabi ni Sara na ang dahilan bakit kinulam siya ni Lisa ay dahil maganda siya. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.